Totoo nga bang ang magastos ang bumiyahe at mag-travel sa iba't ibang lugar? Paano po maaaring makatipid kapag nag-out of town o mag-out of the country? Yan po ang sasagutin ng ating nag-iisang, nagbabalik po siya dito, Ninang, dito sa Good Morning Kuya. Ninang Lisa, good morning. Hello. Welcome back. Galing. Kaya yun ang ating topic eh. Biyahe. Oo. So ano ba, magastos kasi talaga, di ba, ang pagta-travel? Talagang magastos ang mag-travel, kaya kailangan talaga ipaplano nating mabuti at saka pag-ipunan natin, paghandaan natin kung gusto nating mag-travel. Kailangan po ba ilang months nyo pinaplan yan? Like for example, 9 months ahead, 1 year ahead. Like for example, nag-release na sila ng holiday schedule for next year. I'm sure magpupunta dyan ng Boracay. That's a holiday spot, di ba? So nakapag-book na sila. Dapat po ba 1 year ahead, ganyan? Oo, dapat mas matagal, mas maganda. Mga 1 year or 6 months. Yung ngayon talagang paagahan. Like for example, may mga promo tayo na ibang airline dyan, yung piso lang. Tapos, mayroon talagang mga discount, even the hotels, kung mas maaga kang magbubook. So you can check the internet, the newspaper, and the other travel advisory books. Ninang, dun sa, yun nga sa nabanggit mo kanina, di ba, may mga promo yan, mga piso, minsan 10 pesos, ganyan nag-aabang yung mga kasama natin, di ba, kasi gusto nila mapamura. Ito ba talagang legit or may mga iba na nagbibigay ng mga promo pero may mga hidden charges? Merong mga legit, especially kung direct sa mga airlines o kaya direct dun sa mga accommodation, hotel, sa mga ganyan. At saka yung mga travel agency na talagang mga legitimate. Pero mag-ingat din tayo kasi akala natin mura, nakalagay sa dyaryo. For example, you can go to Boracay for only say 5,000 pesos or 4,000 pesos. Pero laki ng tax. Tapos yun pala, hindi kasama Taxes. ang breakfast, Ang hotel accommodation. hindi kasama yung iba pang mga kailangan natin. Yung pala, hindi kasama yung motorboat. Yun pala, eroplano lang yun or yun lang talagang accommodation. So, kailangan titingnan nating mabuti ano-ano ba talaga yung mga kasama doon sa promo nila. So you're saying, Ninang, na kung mas maganda din kung makipag-tie up, makipag-usap na lang sa isang travel agency para sila lang yung although may medyo mas mahal sila, pero alam mo namang sigurado ka na safe ka at mapupuntahan mo yung mga gusto mong mapuntahan. Ang pinakamaganda talaga dyan, tayo ang maging travel agency ng sarili natin. Correct. That's what We have to learn how to use the internet and see yung mga newspaper ads. Meron yung mga say, every Monday, a certain newspaper, nagbibigay sila ng mga, lahat ng promos ng mga beach resort, mga hotels. Tapos, bantayan din natin yung mga promos ng airline. Kasi, pwede tayong makamura dun sa travel agency na in a way na, for example, we're a businessman. Masyadong busy tayo, tapos mahal yung oras natin. Malaking mawawala kung tayo pa yung mag-aasikaso. Then we go to a travel agency. But of course, lagi silang mayroong charges for madami. services. So kung talaga namang budget lang, wag na tayong gumamit ng travel agent. Even tayo yung na mga, for example, ako, tinitingnan ko yan eh. So, magtatawag ako itong trip ko na to, tumawag ako sa 3 travel agents, and then at the same time, tiningnan ko sa internet, and then I compare. Mura pa rin talaga yung sa internet eh. So, diretso na lang ako nag-book. So, totoo yan. Ninang. Oo, Ninang. Ninang talaga. Hindi ko matanggap eh. Kasi di ba may mga packages na ino-offer din which really is very attractive, Yes. no? Talagang parang minsan hindi mo mapaniwala ang totoo. Pero ang mga nakatago pala doon, may mga tour sila na kailangan mong Magbayad. i-take dahil doon naman sa tour na yon pipilitin ka nilang bumili ng mga Totoo yan. bagay. Or else, pag hindi mo tinake yung tour na yon, they have to charge you more. Yes, totoo yan. Paano ka makakawala sa mga ganong klaseng package? How will you get to know what kind of tour they're offering? Para even before you purchase, alam mo na yung gagawin mo. Actually, ang kailangan kasi talaga, bago tayo mag-travel, alamin natin saan natin gustong pumunta. And then, aralin natin yung lugar. Bumasa tayo ng mga books on travel advisory, at saka sa internet, tingnan natin ano ba yung mga main attraction. So, pag nakita mo doon sa package na, teka, hindi ba kasama dito yung tour sa ganito? Pwede ba kaming pumunta on our own
saan ba kami magbabayad, sa hotel, titingnan nyo yung mga Kasi conditions. dinadala sila sa mga jewelry shop, sa mga, di ba? Kasama sa sa tour. package. Tapos magagaling yung So, mga sales mainam lady na wag na mag-travel mapapabili ka ng mga items nila. And that's what makes it more expensive. Kung wala talaga tayong alam at hindi talaga tayo nag-aral, wala tayo talagang choice kung di sumama. Kasi talagang ganon ang mga travel packages. Yan yung mga tour packages. Yung tour Tapos, packages. kumikita rin kasi sila dyan dahil binibigyan sila ng percentage of sale ng mga pinupuntahan ng mga tindahan. Pero sorry po, for example, like, one time nagbiyahe kami. Siyempre, may package na mura na kasama yung tour. At ayaw namin yung tour. Yeah. Diba? So, ang ginawa namin, since hindi naman mandatory package yung sumama sa tour, pagdating sa Europe nga, bumaklas kami sa tour. Tapos nag-backpack kami. Pwede yan. For people who first time, kunyari, makapunta sa isang country, is it advisable na if there's a no-brainer na mura na ticket, kunin mo, pero tsaka mo na mag-plan pag nandun ka na. Actually, ang Mga pagpaplano, romantic daw, ganun eh. ang pagpaplano Spur of the talaga ng moment. pag spur of the moment, Romantic pwede kayo. tayo talagang magastosan dyan eh. So, kailangan talaga magplano tayo in advance. Saan natin Unless gustong you know the pumunta. Yeah. Siguro yung mga romantic na sinasabi mo, ang paplanuhin mo na lang na surprise, ano yung gagawin mo pagdating doon sa lugar na yon? Like, magdadala ka ba ng roses, balloons, whatever, doon ka ba Hindi magpo-propose? kasama sa package yun yata. Yun. Pero tama ka ha. Meron kasing mga tour packages na yung pamasahe lang at saka yung accommodations mura. Kasi kinukuha nila yan in group. Yeah. So pwede mo yung i-take but you have to ask them, pwede bang humiwalay kami pagdating doon? That's what you have to make Oo. sure. So ang una, kailangan yung tingnan talaga ano yung mode of transportation. So magkano, kahit sa internet makikita mo, magkano yung train, like sa Europe, you go around by train. So kailangan na, alam nyo, ano yung mga ano nila, yung schedules ng trips nila, magkano yung pamasahe. Kasi depende rin sa oras yung pamasahe natin. Iba't iba yung, pag may mga rush hours, mahal yon. Pagka peak season, mahal. So itatapat din natin yung travel natin during off-season para hindi masyadong maraming tao. Saka yung sinasabi lang patterns of, for example, food, kasi malaking bagay po yan, di ba? Yes. So, kunyari, gumigising ka naman ng mga 9 or 10, sabi nila, kahit may free breakfast pa, wag mo na kunin yung package na yun because Yes. what you need is yung lunch na lang, di ba? Yes. So, you have to take into consideration yung patterns mo rin, ano? Yeah. So, sa accommodation, titingnan nyo, ano ba yung mga included dun sa binabayaran nyo? Meron ba kayong pre-breakfast? Tama ka, kung ayaw mo na mag-breakfast, kumuha ka na lang ng hotel na walang breakfast para mas mura. So, it's a matter of really planning your trip and knowing the place. So, pero ang pinaka-importanting payo mabibigay ko sa lahat ng travelers natin is to travel light. Yung talagang basic lang yung dadalhin natin sa mga clothes. Kailangan yung maninipis lang, yung hindi Madali malukutin. So, even in life, we have to travel light. Ay, Ay, Ate Lee, meron pa tayong katanungan mula sa ating okay. wala na. Kanina maganda rin yung parang may pangarap siya. Pero yun nga, iwasan natin yung mga packages kasi yung katulad nung nangyari sa inyo, hindi mandatory, pero most of the time mandatory siya. At yun ang pag nandun ka. Pinadala ka ng company to travel there, di ba? You have an opportunity to travel there. Magkano yung i-allot mo dapat na budget na kunwari pang shopping mo, ganyan? Kasi syempre pag company, paid na nila yung hotel mo, paid na nila yung food mo, di ba? Yung pang shopping mo, O kaya yung pang ibang gastos mo. Kunyari may mga gusto ko pang tours na puntahan. kailangan alamin mo ano yung mga gusto mo pang puntahan, tsaka meron ka ba talagang time. Then, based on that, saka mo ngayon alamin magkano yung perang kakailanganin mo. But of course, it's always based on ano yung extra money mo. Kasi talagang yung travels natin, ang ginagamit nating pera dyan, yung extra natin. Alright, ayan, ang dami natin natutunan. So, dapat po nilang tandaan, planuhing maigi ang pagpunta sa, kung out of the country ba yan or out of town lang, di ba? Tapos, syempre, tingnan din muna ang mga options bago mag-decide, di ba? Yes. Tama yon. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ninang pa.